Kaibigan, kailangan mo matuto mag-visualize ng iyong victory. Ano ibig kong sabihin? Alam mo yung mga Olympians, ibig sabihin mga atleta na sumasama sa Olympics, halos lahat sa kanila nagpa-practice ng visualization. Ano yun? Halimbawa, nasa track and field ka, tumatakbo ka, no? Yun ang competition mo, yun ang sport mo. Eto napaka-galing. What they do, bago pa lang pumasok sa race, nagvi-visualize na sila yung ang bilis-bilis ng takbo daw nila. Tapos ini-imagine nila, papasok sila sa finish line. Sila yung una. Tapos yung tape, no, tumatama sa kanilang chest habang tinataas na yung dalawang kamay nila. Yes! Nanalo ako! Ini-imagine nila yun. Pati yung sigaw ng mga yung mga nanonood, yay! Yung mga cheer nila, bini-visualize, ini-imagine nila. Alam mo, ang laking tulong daw. Nananalo yung mga atleta na gumagamit ng visualization. Kaibigan, hindi lang atleta. Ako, ginagawa ko yun. Ikaw, kaya mo rin yan. Magpapaliwanag ako. Kunyari, meron akong importanteng meeting sa isang importanteng tao. Alam mo, bago mag-meeting, visualize ko. Visualize ko yung pag-uusap namin, yung negotiation, na maganda naman yung sinabi ko, tapos mag-oo yung taong yun. Ini-imagine, o kaya ito, pangalawang halimbawa, magpipreach ako. Ini-imagine ko na yung buong preaching, nasa stage ako, ito yung sinasabi ko, maganda naman yung pagkwento ko, tapos ini-imagine ko yung mga audience na talagang yung iba, ngiting-ngiti, yung iba talagang touch na touch, yung iba umiiyak, ini-imagine ko yun. Powerful. Sobrang powerful. Pangatlong halimbawa, pati sa relationship, ini-imagine ko lagi, yung pagsasama namin ng misis ko, forever. Hindi naman forever, pero hanggang tumanda kami mahal na mahal kami, mahal ko siya, mahal ako. Maganda yung relationship namin. Ini-imagine ko yung mga anak ko. Lumalaki. Nagsiserve kay Lord. Mahal ang Panginoon. Ay nako. Sinasabi nila, visualization ako. New age yan, new age. Hindi naman kailangan naging new age yan. Pwede mong dasal yan. I'm praying habang, Lord, sana ito mangyari. Tapos I imagine it. Tapos I pray. Powerful, di ba? Do you know why it's so powerful to visualize? Kasi yung paniwala mo, ang lakas nun. I'll give you an example. May kwento ako sa inyo. True story. May isang math student. Isang estudyante, pasok siya sa math class niya. Late. Pumunta siya sa likod ng classroom. Tapos pag upo niya, nakita niya yung professor nagsusulat ng math problems sa blackboard. So siya, kopya niya. Sabi niya, mga math assignment namin. Kopya. Tapos punta na siya sa dorm. Sa dorm, ginawa niya yung math assignment. Ang hirap. Talagang sobrang hirap. Sinabi niya, grabe naman yung professor na to. Ang tindi. Binigyan kami ng napakahirap na math assignment. Pero ginawa niya. First day, second day, third, fourth day. Halos buong araw sinosolve niya yung nasolve niya. Sinulat niya sa isang papel. Punta siya sa faculty room. Hinanap niya yung professor. Wala doon. Iniwan lang niya yung papel sa desk ng professor. Uwi siya. Punta siya sa dorm. The next morning, tumawag yung professor. Sumisigaw. Sinabi niya, "What did you do?" Grabe. Kala niya, galit yung professor. Sorry sir. Kala niya, may mali yung assignment. Sinabi niya, "You were late in my class, right?" Opo. Yes. So, I want you to know, what I wrote on the board was not your math assignment. What was that? Sagot ng professor. Before I wrote it on the board, pinaliwanag ko. May mga math problems na hindi talaga pwedeng isolve. For the past 100 years, yung
pinakamagaling na mathematician sa mundo, sinubukan isolve ang mga math problems na to, hindi nila masolve. Halimbawa, tapos sinulat siya sa blackboard, hindi pala math assignment yon. Pero yung estudyante, dahil hindi niya narinig yon, akala niya, math assignment. Kung math assignment, masosolve. Na-solve niya in 4 days. Kaibigan, ganyan kapangyarihan yung paniniwala. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, hindi makagawa ng himala si Jesus sa isang lugar. Kasi hindi sila naniwala. Kaya importante yung visualization. Kasi pag nag-visualize ka, tsaka nag-i-imagine ka, sinasabi mo sa sarili mo, pwedeng mangyari. Pwedeng mangyaring ganito. Ganito ang pwedeng mangyari. Tinataas mo yung paniwala mo. Tapos nagdadasal ka pa. Nagdadasal ka pa. At binibless ka ng Panginoon. I want to pray for you now. Let's visualize in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Lord, I pray for every person that's watching this. Mahal na mahal mo, Lord, tong kaibigan na to. Yung aking kaibigan na to. I-bless mo siya, Lord, na sana magkaroon siya ng trust at faith sa iyo. Let your grace flow into this person's life. Turuan mo siya, Lord, na maging malakas pa ang kanyang pananampalataya. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yay! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa mga full tank supporters. Dahil sa iyo, I'm able to do everything that I'm doing right now, serving God. Alam nyo, kung hindi ka pa full tank supporter, receive. I want to give you full tank Saturday and full tank Sunday. Paano? What you do is you become a full tank supporter, and Facebook ba ang pinapanood mong ngayon? Click the button that says support now. Kung sa YouTube naman, hanapin mo yung button join. Click that. You will receive full tank Saturday and Sunday to complete the inspiration for the week. And maraming salamat to become a full-time supporter. Maraming salamat rin sa mga stars na pinapadala. God bless you, everybody, and I will see you tomorrow.